Hello, hello, hello. Nagalap shout out guys. Again. For Gcash 1,000 pesos. Yan. Meron tayong pahula. One word Tagalog. About sa batang nangarap. Alright. Sa batang nangarap. Parang ako yung batang nangarap dati. Ayun. So guys, meron tayong pahula na Gcash 1,000 about sa batang nangarap, diba? Sana may nanalo. Mamaya i-reveal ko yung sagot. Bago ko i-reveal yung sagot ay meron tayong kwento about sa batang nangarap dito sa aking pahula, Pinoyhenyo. Nga pala, nandito ako sa kalsada. Guys dahil again, bumili naman ako ng bigas. Yan po yung bigas. Last time, nag-premiere ako about sa bigas. Naubos na yung bigas, kaya ako na naman ay bumili ng bigas. Kaya naisipan kong mag-premiere ulit dito ulit sa tabi ng kalsada. Ayan po yung bigas. So sad kasi ay tumaas na yung bigas. Dati ang bili ko lang yata isa nasa 165, mga ganun, 160. Ngayon ay nasa 185 yung aking pagkakabili. Ang laki ng tinaas niya. 185 na po siya. Kaya nagmulat ako kanina dahil wala na yung dating mura. So, globally talaga tumataas na ang presyo ng bigas. Tumataas na ang presyo ng bigas. So, yung sahod hindi naman tumataas. Ang saklap. Ang saklap ng buhay, pahirap ng pahirap. Okay guys, going back sa aking pahula. Ayan, sa aking pahula na about sa batang nangarap guys Merong isang bata na lagi siyang pinapalo ni teacher ng kamay. Yun yung parusa kasi guys, kung kayo po ay na late sa school, na late po kayong pumasok sa school, may parusa na papaluin yung kamay. Kaya naman yung batang ito ay nakakaawa guys, nakakaawa. Dahil hindi lang isang beses na pinalo siya ng teacher, maraming beses. Tuwing umaga, pagpapasok siya sa school, nakasara na po yung pintuan ng eskwelahan, tuk-tuk-tukin niya, kinakatok niya po yung pintuan ng school. Habang nagtuturo si teacher, alam na ni teacher na itong batang ito ay siya na naman yung na-late na sa labas. Bubuksan niya yung pintuan, tapos papasok ang bata. Alam na ng bata ang kanyang gagawin pagkapasok niya. Pagkapasok ng bata, yung kamay niya, ganito ang sitwasyon ganyan. Anong tawag dito? Ilalagay niya ganito yung kamay niya kay teacher, tapos si teacher, papaluin niya yung kamay niya ng stick. Diba? Alam niyo yung mga teacher, diba? May mga stick yan. Masakit yun guys, masakit. Pero yung bata ay nasanay na sa ganun ginagawa ng kanyang teacher. At yung kanyang mga kaklase ay para silang naawa na itong batang ito, laging nalilate. Pero alam nila yung dahilan kung bakit siya nalilate. Ang batang ito guys ay isang bulila ng tanging nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang lola. Kaya naman, para makatulong sa kanyang lola, ay nagsisikap itong batang ito na mag-aral. Sinusuportahan niya ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng tuwing umaga ay naglalako siya ng pandesal. Yun yung hindi alam ni teacher, di ba? So very bad guys, hindi alam ni teacher ng batang ito. Kaya siya nalilate pumapasok sa eskwela ay dahil nagtitinda siya ng pandesal tuwing umaga para meron siyang may pangtustos sa kanyang pag-aaral. Yun yung masakit na parte na hindi alam ni teacher. Kaya naman yung bata tinitiis niya lahat para sa ganun ay makapagtapos siya.
And then one day guys, one day, yung teacher ay habang nagmamaneho papasok sa eskwela, nagkataon, nakita niya yung batang estudyante niya na laging nalilate sa school. Nakita niya yung kanyang estudyante na lagi niyang pinapalo ng kamay sa school tuwing umaga. Nandun pala, naglalako siya ng pandesal sa mga bahay-bahay para lang meron siyang may panggusto sa kanyang pag-aaral. Yun pala yung reason kung bakit siya nalilate tuwing umaga. Kaya naman napaluha si teacher. Parang nanumbalik nung siya ay ganun din yung nasa kanyang sitwasyon, di ba? Nanumbalik yung mga nakaraang kabataan niya si teacher. Nung hindi pa siya naging teacher ay ganun din yung dinanas ni teacher dati para makapagtapos sa pag-aaral. Ay nagtrabaho siya. Kung ano yung ginagawa ng bata ay ganun din yung kanyang ginagawa. Nagtrabaho siya kung saan-saan. Naging yung kwansang sapatos, anong tawag doon sa sapatos? Yung nagsashine pa ng sapatos. Lahat pinasok ni teacher para lang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ganun na ganun yung sitwasyon na nakita niya sa bata nung umaga na yon, para siyang nalungkot at nagsisisi si teacher. Nagsisisi si teacher dahil bakit niya nagawa yon? Hindi niya inalam muna na ang dahilan ng palaging pagpasok ng bata na late ay dahil yung bata nagtitinda na muna ng pandesal sa mga bahay-bahay. After that ay saka lang siya papasok sa eskwelahan. Kaya naman yung umaga na yon ay nalungkot si teacher at pumunta na sa school. Pumunta na sa school. Then, habang siya ay nagtuturo, then may kumatok na sa pintuan ng classroom. May kumatok sa classroom. Alam na ni teacher kung sino yung batang yun, yung laging nalilate. At binuksan ni teacher yung pintuan. Binuksan na yung pintuan. Pumasok na yung bata sa classroom. Tapos pagpasok ng bata ay yung kanyang ulo ay niyuko niya ang kanyang ulo, yumuko siyang ganon. Tapos yung kanyang palad ay tinaas na niya para kasi ganon yung regular na nangyayari, tinaas na niya. Tapos pinagmasdan ni teacher ang ginawa ng bata, nakayuko tapos nakaganon yung kamay niya. Ang ginawa ni teacher ay linagay niya yung stick, yung pinagpaparon niya sa kamay ng bata, linagay niya, pinatong niyang gano'n, pinatong niya. Tapos, itinikom niya. Nagulat yung bata, inangat niya yung ulo niya. Kasi, for the first time, hindi siya pinalo ng kanyang teacher. Dahil sa late siya. Yun nga, nung tinukom siya yung pamalo niya dito, yung stick dito sa kamay ng bata. Tapos, ang sumunod na nangyari guys ay ganito ang sumunod na nangyari. Lumuhod si teacher sa harap ng bata. Lumuhod siya kasi nga parang nakonsensya siya na palagi niyang pinapalo sa kamay ang bata na kaya pala laging nalilit siyang pumapasok dahil meron siyang ginagawa na napakaganda para masuportahan ng kanyang pag-aaral, nagtitinda ng pandesal. Kaya lumuhod si teacher, sabay yakap sa bata. Niyakap na yung bata guys. Tapos napaluha si teacher, pati yung bata napaluha din yung bata. Parang naramdaman ng bata na ngayon lang siya nakaramdam ng yakap ng isang tatay. Dahil yung bata na yun ay ulila po siya, ulila. Kaya naman ay nagyakapan sila, yung teacher at saka yung bata. At nagpalakpakan siyempre ang kanilang mag-aaral kasi nga for the first time yung kanilang classmate ay hindi pinalo ni teacher sa kamay. Nagpalakpakan sila. Kaya ayun,
nag-offer si teacher na yung bata ay tulungan niya. Kung gusto niya ay doon na lang siya tumira kasama ang kanyang lola, di ba? Kasama ang kanyang lola. Kaya naman, ganun ka-successful yung bata na yun. Yung bata na yun ay naging successful na siya. Naging successful. At yung teacher na yun ay mula nung nangyari na natuklasan niya, yung bata ay may kaya palaging nalilate ay ganun ang nangyari. Hindi na siya yung laging nagagalit. Inaalam na niya muna kung ano yung dahilan. Kaya naman sana guys, tayo din i-apply natin sa sarili natin. Bago tayo magalit sa isang tao, bago tayo magalit, dapat ay alamin natin, kunwari galit na galit kayo sa isang tao dahil meron siyang ginawang hindi maganda sa inyo, pero hindi dahilan yun na magalit na kayo forever, Bakit hindi niyo bigyan ng chance, di ba? Bigyan niyo siya ng chance. Wag kayong wag yung padalos-dalos pag galit na kayo, wag guys. Ay isipin niyo lagi na tayo ay nadadala lang sa ating emosyon na minsan ay hindi natin maiwasan, pero dapat yung kung ano man yung galit natin sa isang tao ay sana mawala na. Paglipas ng panahon mawala na, para lahat ay happy, lalo ngayong December guys, happy, maging happy tayo ngayong December, malapit na. So advance Merry Christmas sa inyong lahat, So hanggang dito na lang guys. Ang sagot pala guys, ang sagot ay i-reveal ko na ang sagot. Ang sagot ay pinasasalamatan ng batang nangarap si teacher dahil binigyan niya ng chance para ito ay makamit ang kanyang pangarap. Ganon din si teacher, pinasasalamatan niya ang batang ito dahil sa kanyang natuklasan ay nanumbalik nung siya ay bata pa at nag-aaral din. Ay ganon din yung ginagawa ng bata, na kundi dahil sa bata ay hindi siya naging humble, kasi nagbago na siya. Kumbaga naging magagalitin. Ngayon ay hindi na, kumbaga naging mapang-unawa na siya. Yun yung word guys, pinasasalamatan. Alright? Parang ako guys, pinasasalamatan ko kayo sa walang sawa yung pag-support sa akin, sana hindi kayo magsawa, pinasasalamatan kayo. Upo kayo guys na nandyan sa baba, na nandyan pa rin kahit papano. Agyaman at Ilocano, pinasasalamatan sa English ay appreciate ko po yung mga presence niyo po dyan sa baba, Although hindi kayo nananalo ay nandyan pa rin kayo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Pinasasalamatan ko po kayong lahat dyan sa baba. Thank you very much. Hanggang dito na lang guys, at ako ay uuwi na dahil gutom na ako, wala pang nasain. Yung bigas ko po yun, ito yung bigas ko po, yan, ito yung bigas. Ayan, para hindi ako mahirapan ay may kariton. Yan, may kariton. Yan, bigas na 25 kilos tumaas na. Dati is nasa lang po siya, nasa 165 nung nakaraan, ngayon 185. Kaya kailangan na yata natin na magtipid. Yan kasi ay ang hirap na ng buhay guys, kaya kahit naman mahirap ang buhay, think positive always, So pinasasalamatan ko kayo dyan lahat po na nandyan sa baba. Maraming salamat. Bye bye. Thank you. Bye bye.